Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5. Quarter 4, Lesson 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa tekstong naratibo, dulang pambata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Mga kasanayan sa pakikinig at pagbasa. Nauunawaan ang tekstong naratibo, dulang pambata. Naibibigay ang natuklasang kaalaman sa teksto. Nakapagbubuod ng mga pangyayari. Natutukoy ang tayutay sa pagbibigay kahulugan ng pahayag na binasa o napakinggang teksto. Mga kasanayan sa pagsasalita at pagsulat. Mga kasanayang produktibo. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. B. Tayutay. Kabalintunaan o ironya. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. Nagsasalaysay, dulang pambata. Nagagamit ang angkop na diksyon. Kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa konteksto, mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang. Nakabubuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. Mga kasanayan sa pagsasalita at pagsulat, mga kasanayang produktibo na ipaliliwanag ang kaangkopan ng mga elemento sa tekstong multimedia. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon. Layon, magsalaysay at magpaliwanag. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. A. Focus ng pandiwa, direksyonal. Na ipaliliwanag ang kaangkopan ng mga elemento sa tekstong multimedia. Imahen. Layon, paksa. Unang araw. Maikling balik-aral. Mahahati ang klase sa dalawang grupo. Ang isa ay gagawa ng concept map tungkol sa tayutay at ang isa naman ay gagawa din ng concept map tungkol sa pangungusap. Panghikayat na gawain, hula-rawan. Hulaan ang pangyayaring ipinapakita sa bawat larawan at sabihin kung saan ito ginaganap. Una, sagot, Dinagyang Festival, Iloilo. Pangalawa, sagot, Mascara Festival sa Bacolod City. Pangatlo, sagot, Tuna Festival sa General Santos City. Pang-apat, sagot, Parada ng mga Higante, Angono, Rizal. Panglima, sagot, Kalimudan Festival, Sultan Kudarat. Pang-anim, sagot, Sinukwan Festival, Fernando, Pampanga. Bakit mahalagang alamin ang mga pagdiriwang ng iba't ibang rehiyon ng ating bansa? Sagot, mahalaga ito upang makilala natin ang kultura,
tradisyon at pagkakaisa ng mga tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ano-ano pang paraan ang ginagawa ng mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon upang maipakilala nila ang kanilang kultura at kakayahan? Sagot: sa pamamagitan ng sayaw, awit, kasuotan, pagkain, sining at mga palaro. Tala-rawan. Tukuyin kung tama o hindi ang pangungusap batay sa isinasaad na larawan. Agong. 1. Ang agong ay pinatutunog sa pamamagitan ng pagpalo. Sagot: tama. Kulintang. 2. Ang kulintang ay binubuo ng 6 na gong. Sagot: hindi tama. 8. Debakan. 3. Ang debakan ay isang modernong tambol. Sagot: hindi tama. Tradisyonal. Tubaw. 4. Ang tubaw ay isinusuot sa katawan. Sagot: hindi tama. Ulo. Mangsasangyaw. 5. Ang isang mangsasangyaw ay tagahatid ng balita o mensahe. Sagot: tama. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbabasa at panonood ng dulang pambata. Pagproseso ng pag-unawa. Panoorin ang mga bahagi ng dula mula sa sining Kambayoka Ensemble sa dulang Si Pilandok. Dahil may kahabaan ng dula, ang nabanggit lang na bahagi ang panonoorin ng bawat pangkat. Unang pangkat, unang bahagi, sina Pilandok, Bombola at Potre. Ikalawang pangkat, ang pag-uusap ni na Pilandok at ina. Ikatlong pangkat, ikatlong bahagi, ang lamangan ni na Pilandok at Bombola. Ikaapat na pangkat, ikaapat na bahagi, naging ahas si Prinsesa Soraya. Ikalima, huling bahagi, naging normal na tao muli si Soraya at ang naging kahihinatnan nina Pilandok at Bombola. Group mapping activity. Bawat pangkat ay magkakaroon ng Manila paper, lapis, pentel pen at Crayola upang makagawa ng mga larawang nagpapakita ng mga pangunahing pangyayaring nabasa sa dulang Pilandok. Mula sa unang larawan ay guguhit kayo ng palaso o arrow. Patungo sa susunod na larawan, ipapastil ninyo sa pisara ang inyong mga guhit. Aayusin ang mga guhit mula sa unang bahagi patungo sa huling bahagi ng dula. Gawaing pantahanan unang araw. Basahin ang kabuuan ng dula. Sa iyong malayang oras, panoorin ang kabuuang pagtatanghal ng sining Kambayoka Ensemble sa dulang Si Pilandok sa kahit na ano sa sumusunod na link. Ikalawang araw. Pinatnubayang pagsasanay. A. Dugtungang pagkukwento. Pumili ng kinatawan ng bawat pangkat upang ikwento ang bahagi ng dula na nabasa ng kanilang pangkat. Ipapakita ng bawat pangkat ang iginuhit nilang larawan
habang nagkukwento ang kanilang kasama. B. Pagtatalakay sa layunin at tema ng dula. Kunin ang reaksyon ng mga mag-aaral tungkol sa mga pangyayaring nagpapakita ng panlolokong ginagawa ng mga tauhan. Itanong din ang mga aral na mapupulot nila sa dulo. C. Paglalarawan sa mga karakter. Papiliin ng karakter ang mga bata. Ipalarawan sa kanila ang karakter. D. Pagtukoy sa tayutay na kabalintunaan o ironya na angkop sa pahayag. Ipapakita ang kabalintunaan o ironya bilang tayutay. Ang kabalintunaan o ironya ay isang pagpapahayag na may layuning makasakit ng damdamin o mangutya sa tao, bagay o pangyayari, ngunit ito ay itinatago sa paraang waring nagbibigay puri. Ang pamamaraan ay tila pumupuri sa simula, subalit lilitaw din ang nais ipahayag na isang pamimintas. Nararamdaman ang tunay na kahulugan nito sa tono o diin ng pagsasalita at ekspresyon ng mukha ng nagsasabi. Tinatawag din itong pag-uyam. Halimbawa bilang isa, potre. Anong ginagawa mo rito? Pilandok, nagpapalipad ng carpet. Potre, carpet na lumilipad? Naku, niloloko mo lang ako. Pilandok, alam mo, ang ganda mo, gusto mong sumama sa akin? Potre, saan? Paano? Pilandok, dito sa aking flying carpet. Potre, talaga bang lumilipad yan? Pilandok, oo, sabi halika na. Sasakay si Potre. Potre, saan mo ako dadalhin? Pilandok, sa ikapitong langit. Lipad, carpet, lipad. Potre, hindi naman lumilipad. Niloloko mo lang ako. Pilandok, huwag kang maingay. Lipad, carpet, lipad. Potre, talaga namang matapat ka, Pilandok. Kahit hindi nangyayari ay sinasabi mong totoo. Aba, narito ka lang pala, Potre. Kanina pa kita hinihintay. Nasaan na ang pinabili ko sa iyong mga pagkain? Potre, hindi pa ako nakabili Ina, hindi ka talaga maaasahan. At sino itong lalaking ito? Kabalintunaan, ina, maaasahan ka nga, Potre. Kanina ka pa umalis ng bahay at hindi ka pa nakabili ng pagkain. Halimbawa bilang 3. Ina, Pilandok, nililigawan mo ang anak ko? Pilandok, sana ho. Ina, aba, ang tapang ng loob mong manligaw sa anak ko. Prinsipe ang gusto kong maging asawa ng anak ko. At ikaw, mababa lang ang katayuan mo. Kabalintunaan, ina, aba, bagay na bagay kayo ng anak kong maganda sa baho mo. Kapangitan at pagiging hampas lupa. Bumuo ng ironya. Magbigay ng isang kabalintuna ang maaaring idagdag sa linya ng tauhan. Alamin ang konteksto upang makapagbigay ng ironya na aangkop sa dialogo. 1. Pilandok. Iniibig ko ang anak ninyo. Ina, anong iniibig? Nakakain ba ang pag-ibig? Baka gusto mong kulamin kita. Mangkukulam ako. Sagot, ina, sige, ibigin mo ang anak ko at tignan natin kung hindi kita kukulamin. 2. Ina, aba, nasaan na ang lalaking iyon? Naku, ang kati-kati ng katawan ko. Hindi tabako ang ibinigay sa akin ni Pilandok. Niloko niya ako. Humanda siya sa akin. Sa muli naming pagkikita, gagawin ko siyang palaka. Sagot, ina, sa muli naming pagkikita, matutuwa siya. Hahalakhak siya. Gagawin ko siyang palaka.
3. Bombola. Sira talaga yung si Pilandok. Biruin mong ipagpalit itong lumilipad na carpet sa 3 tungko ng kalan? Ha ha ha! Sagot. Bombola. Ang tali-talino talaga yung si Pilandok. Biruin mong ipagpalit itong lumilipad na carpet sa 3 tungko ng kalan? 4. Aha, ang prinsesa. Ito ang kalaban ng anak ko sa kagandahan. Siya na lamang ang nililigawan ng mga prinsipe at kawawa naman ang anak kong si Potre. Sagot. Ina, napakapalad naman itong anak kong si Potre at wala ni isang prinsipeng nanliligaw sa kanya. 5. Bombola. Aha, sa wakas, nagkita rin tayo. Humanda ka, Pilandok. Sagot. Bombola. Maswerte ka, Pilandok. Ngayon ay mamamatay ka na. Paglalapat at pag-uugnay. Mga elemento ng dula. Ibigay ang hinihinging impormasyon o pangyayari tungkol sa mga sangkap ng dulang si Pilandok. A. Simula. 1. Tagpuan. Sa kaharian at kagubatan kung saan nakatira si Pilandok. 2. Tauhan. Pilandok, Bombola, Potre, Prinsesa Soraya at ina ni Pilandok. B. Gitna. Suliranin. Nais linlangin ni na Bombola at Potre si Pilandok. 4. Saglit na kasiglahan. Nakausap ni Pilandok ang kanyang ina at nakaisip ng paraan. 5. Tunggalian. Talino ni Pilandok laban sa panlilinglang ni na Bombola. 6. Kasukdulan. Naging ahas si Prinsesa Soraya dahil sa nangyari. C. Wakas. 7. Kakalasan. Nakahanap ng paraan si Pilandok upang maibalik sa dati si Soraya. 8. Kalutasan. Naging tao muli si Soraya at nanaig ang talino ni Pilandok laban kina Bombola. Gumamit ng ironya. Palitan ng pahayag ng kabalintunaan ang nasalungguhitang bahagi ng tula. 1. Bombola. O sige, pero pag niloko mo ako uli, papatayin kita talaga. Sagot. Bombola. Sige, pakakawalan kita dahil siguradong hindi mo na ako lolokohing muli. 2. Ina, Pilandok, gagantihan kita, gagawin kitang palaka. Sagot, hindi kita parurusahan, pababayaan na lang kitang maging masaya. Kumpletuhin ang kabalintunaang angkop na sabihin ng isang tauhan sa kausap na tauhan. Gawing gabay ang nasa loob ng panaklong. 4. Bombola kay Pilandok. Kukutyain ang kanyang talino. Bombola, ang galing talaga ng pag-iisip mo, Pilandok. Parang pag-iisip ng isang bata o hito. 5. Ina kay Soraya. Kukutyain ang kanyang anyong ahas. Ina, ang ganda-ganda mo naman. Mahal na prinsesa. Wala nang prinsipeng liligaw sa iyo dahil ahas ka na. 6. Pilandok kay Bolbola. Kukutyain ang katangian ni Bolbola. Pilandok, wala na ngang mas babait pa sa iyo. Kaibigan kong kasing bait ni Judas. Gawaing pantahanan. Ipagpatuloy ang panonood sa dulang si Pilandok. Ano ang kakaiba sa pagtatanghal ng sining Kambayoka Ensemble? Ibigay ang iyong reaksyon sa pagganap ng mga karakter. Ikatlong araw, kaugnay na paksa, pagsasadula sa dulang si Pilandok. Pagproseso ng pag-unawa. 1. Ilarawan ang paraan ng pagtatanghal ng sining Kambayoka Ensemble sa dulang si Pilandok. A. Script o banghay.
Ano ang napansin mo sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dula? Sagot, maayos at malinaw ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari kaya madaling sundan ang kwento. B. Dialogo o salitaan. Angkop ba ang mga linyang sinabi o binitawan ng mga aktor na siyang paraan ng pagpapahayag nila ng emosyon? Sagot, oo, angkop ang mga linya at naipakita nila ng maayos ang damdamin. C. Aktor o karakter. Paano nila binigyang buhay ang dula? Paano nila ginawa ang mahusay na pagganap? Ano ang masasabi ninyo sa kanilang mga tinig, kilos at ekspresyon? Sagot, binuhay nila ang dula sa pamamagitan ng malinaw na tinig, tamang kilos at malinaw na ekspresyon ng muka. D. Tanghalan. Ano ang masasabi ninyo sa pook o lugar na pinaganapan ng dula? Sagot, ang lugar ay angkop at nakatulong upang maging makatotohanan ang dula. E. Musikang ginamit. Ano ang kakaiba sa musikang ginamit sa dula? Sagot, kakaiba ito dahil gumamit ng tradisyonal na tunog na bumagay sa eksena. Ang mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang sa Pilipinas na karaniwang itinatanghal sa pamamagitan ng dula, sayaw o awit. Halimbawa, komedya, mga festival ng iba-ibang syudad o probinsya. Nakapanood ka na ba ng kahit na anong pagdiriwang ng ibang rehiyon? Ilarawan mo ang pagdiriwang na napanood mo. Halimbawang sagot, oo, nakapanood na ako ng pagdiriwang mula sa ibang rehiyon. Napanood ko ang Sinulog Festival sa Cebu. Makukulay ang kasuotan ng mga tao. May masayang sayawan sa kalsada at may tugtog ng tambol. Ipinapakita nito ang kanilang pananampalataya at kultura. Pinatnubayang pagsasanay, monologue. Pumili ng isang linya o dialogo ng dula at iakto ito. Dialogue. Kumuha ng kasama at magsagawa kayo ng dialogos sa nagugustuhan ninyong bahagi ng dulang si Pilandok. Paglalapat at pag-uugnay. Manatili sa inyong pangkat na ginawa sa unang araw. Gawin ang dula-dulaan sa bahaging naibigay sa inyo. Hindi kinakailangang ensayuhin ng isang dula-dulaan o role-playing. Narito naman ang pagtataya sa pagsasagawa ng dula-dulaan. Una, diksyon. Pangalawa, tinig. Pangatlo, kilos ng katawan. Pang-apat, ekspresyon ng mukha. Ika-apat na araw. Bumuo ng mga pangungusap na langkapan tungkol sa dula. Basahin ang ilang bahagi ng dulang si Pilandok at bumuo ng mga pangungusap na langkapan mula sa mga pahayag na ginamit sa tula. Halimbawang sagot, iyan nga po si Pilandok, may katandaan na pero isip bata pa rin. Dahil dito, tampulan siya ng tukso. Pangungusap isa, si Pilandok ay may katandaan na. Pangungusap dalawa, siya ay isip bata pa rin. Pangungusap tatlo, tampulan siya ng tukso. Pag-isahin ang pangungusap isa at dalawa. Sagot, si Pilandok ay may katandaan na, subalit siya ay isip bata pa rin. Anong uri ng pangungusap ang nabuo? Sagot, tambalan. Bakit tambalan ang pangungusap? Sagot, may dalawang sugnay na nakapag-iisa. Isama sa tambalang pangungusap ang pangungusap tatlo. Sagot, si Pilandok ay may katandaan na, subalit siya ay isip bata pa rin, kaya tampulan siya ng tukso. Anong uri ng pangungusap ang nabuo?
Sagot, tambalan. Bakit tambalan ang pangungusap? Sagot, may tatlong sugnay na nakapag-iisa. Pagsusuri. Sugnay na nakapag-iisa. Si Pilandok ay may katandaan na. Sugnay na nakapag-iisa to, siya ay isip bata pa rin. Kaya, tampulan ng tukso. Tampulan ng tukso ay sugnay na di nakapag-iisa. Dagdagan ng pangungusap upang maging langkapan ito. Orihinal. Nagpunta po ako rito para regaluhan kayo ng tabako. Narito ang mga posibleng sagot. Pagkakabuo ng langkapang pangungusap. Tanong. 1. Ano ang dapat na tandaan sa pagbubuo ng pangungusap na langkapan? Sagot. Dapat tandaan na ang pangungusap na langkapan ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na may diwa. 2. Paano pag-ugnay-ugnayin ang mga sugnay upang makabuo ng langkapang pangungusap? Sagot, pinag-uugnay ang mga sugnay gamit ang mga pangatnig tulad ng at, pero, dahil, kung at upang. Pinatnubayang pagsasanay, sumulat ng langkapan. Bumuo ng 5 pangungusap na langkapan mula sa mga pahayag na naibigay. Sundin ang anumang pattern na gusto ninyo. Salungguhitan at lagyan ng label ang mga sugnay. Bilugan ang mga pangatnig. Narito ang mga halimbawang sagot. Narito naman ang mga posibleng sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Gamitin sa talata ang langkapan. Bumuo ng isang talata tungkol sa isang panrehiyong pagdiriwang. Gumamit ng mga pangungusap na langkapan. Humango ng mga ideya sa naibigay na deskripsyon. Maging malikhain, maaaring bumuo ng kwento tungkol dito. Narito ang halimbawang sagot.
Gawaing pantahanan, gumawa ng buod ng dulang si Pilandok. Ika-4 na araw. Ano-ano ang nalaman mo sa linggong ito tungkol sa 1. Kultura ng mga Pilipino. Sagot, iba-iba ngunit makulay ang kultura at tradisyon sa bawat rehiyon. 2. Tayutay na kabalintunaan. Sagot, ito ay pahayag na may kabaliktarang kahulugan. 3. Langkapang pangungusap. Sagot, binubuo ito ng 2 o higit pang sugnay na pinag-uugnay ng pangatnig. 4. Pagsasadula. Sagot, ito ay pagganap ng isang kwento gamit ang kilos, tinig at damdamin. Pagsusulit. A. Pagtatapat. Itapat ang mga elemento ng dula sa mga paglalarawan sa mga ito. 1. Pinaka-kaluluwa ng isang dula. Sagot, C. Script. 2. Saksi sa pagtatanghal. Sagot, E. Manonood. 3. Paksa ng dula. Sagot, F. Tema. 4. Mga linya ng mga aktor. Sagot, A. Dialogo. 5. Nagbibigay buhay sa dula. Sagot, D. Karakter. B. Puna ng angkop na salita ang patlang upang makabuo ng pahayag na may kabalintunaan. Paghahanda para sa pista. Isinulat ni Lilibeth C. Agno. Tagapagsalaysay. Abalang-abala ang pamilya Reyes sa paghahanda para sa pista sa nayon. Maraming darating na bisita upang makipagdiwang. Nanay. Halatang pagod na. Makikita ang anak na nakahiga. Talaga namang napakasipag ka, Leo. Wala ka ng ibang ginawa kundi matulog ng maghapon. Leo, mabibigla at agad na babangon. Hindi naman po, Nay. Nagpapahinga lang po sandali. Napagod na rin po kasi ako. Nanay, sobra naman ang katapatan mo. Kitang-kita na nga ng 2 mata ko, nagsisinungaling ka pa. Tatay, kasama ko si Leo kanina sa pagkatay ng mga manok. Nanay, talagang pagod na rin yung anak mo. Nanay, sus, magkakampi lang kayong mag-ama. Tatay, tara na nga sa kusina at makakain na muna. Talagang gutom na ako. Kakain ang mag-anak. Maraming kakainin ang tatay. Nanay, nagtataka naman ako sa disiplina ng sikmura mo, tatay. Halos maubos mo na ang isang kalderong kanin. Tatay, ay naku nanay, sobrang gutom ako sa dami ng ginawa natin. Leo, dito ka magtataka. Nay, alam mo bang bilib ako sa tibay ng panlasa ng nakita ko? Pati hindi masikmura ng aso, kinakain niya. Magtatawanan ang mag-anak. Nanay, seryosong usapan na to. Alam niyo ba na napakabait ang isang kapitbahay natin dyan? Pagkatapos kong tulungan noong nagigipit siya, hindi man lang makapagpautang sa akin ng kahit 500 piso lang. Sana para madagdagan ang ating handa. Tatay, nanay, kung anong meron tayo, yun na lang. Mahirap kayong magbayad ng utang. Leo, oo nga naman, Nay. Ibibili ko na lang ng bagong damit para sa pista bukas. Nanay, o sige, bumili ka na ng 100 damit para makapagpalit ka kada oras.
Maririnig ang halakhak ng mag-anak. C. Sumulat ng isang talata tungkol sa isang pagdiriwang na dinaluhan mo. Gumamit ng iba't ibang kayarian ng pangungusap. Sa lungguhitan, ang mga pangungusap na langkapan. Lagyan ng pamagat ang iyong talata. Narito ang halimbawa. Pamagat ang masayahing Sinulog Festival. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!